Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Sason. Sabi niya, Soto, Senate President Soto, mula hulo hanggang ano na yung kanta? Bulaga. Mula hulo hanggang apari. Soto says he wants to consider persona non grata the Chinese diplomat na pumupuna sa mga government officials na pumupuna sa China. From what principles of international diplomacy our brilliant officials are getting these ideas that an embassy cannot do that, and that an embassy can only make statements that is favorable to the interests of their host country? Question mark. It is normal practice that diplomats would respond back to whatever they perceive as an affront to their country's interests. The only appropriate response to that is to offer a rebuttal. So, international diplomacy na ito. Si Sas Sasot, yan po ang kanyang porte. Diyan siya nag-aral. Basta, international diplomacy ang kanyang field of interest. Alam niya. Sa aking pagkakalam lang, ang mga embassy, they have their own territory. Example, American Embassy. Kanila yan. Teritoryo nila yan. Yung dyan sa Rojas Boulevard. Kaya nga may American flag. Kanila yan. Yung ambassador's residence sa Camp Jani sa Baguio. Kanila yon. Hindi ka basta-basta makapasok. Noong bago ako nag-retire, yung aking headquarters, opisina ko, AFP Reserve Command, katabi namin, American facility, mga US soldiers, doon ikinulong yung Marine soldier, Pemberton, basta, yung nagkakaso, Pemberton. Within Camp Aguinaldo, naka-enclose yung compound na yon, hindi kami pwedeng makapasok. Ano ba yan? Hindi talaga. Bakit? It's an American territory. So, ganyan din yan. Yung Chinese embassy and the Chinese diplomats as if they are in their own country. Kung ano man ang sabihin nila, pwede nilang sabihin against this government, yung maling nakikita nila. Ganyan po ang alam ko sa international diplomacy. Itong mga senador, I don't know kung anong pagkakaalam nila na parang gusto nilang i-control ang galaw ng mga diplomats. I-declare mo nga persona non grata. Oh. Paano nagsimula ito? Nang dahil sa isang, how do I call Commodore Tariela? Very responsible, very patriotic. Grabing pagmamahal sa ating bayan itong si Commodore Tariela na talagang dinedepensahan niya ang sovereignty ng Pilipinas to a point na yung Chinese president ginawa niyang katatawanan ang mukha and he is very proud of what he has done. Yan nagsimula na tingin ng Chinese embassy officials that's pang-iinsulto, kulang sa respeto. Kaya nagrereklamo sila. Wala sanang gulong ganito kung hindi dahil sa isang mapagmahal na Commodore Tariela. Grabe ang pagmamahal niya sa bayan. Maisip ko lang, nakaranas na ba ng giyera itong si Commodore Tariela?
Yung giyera ba naputukan? Coast Guard, meron ba silang ganyang karanasan? Kami, Army, ang hirap yung makipaglaban ka. Kaya ayaw namin ng giyera. Dahil kaming mga sundalo, ang unang madidisgrasya ka. Pagdating dito sa relations with China, a superpower, kahit mahal natin ang ating bansa, dapat gamitin mo ang utak. Kaya bilib ako kay Tatay Digong natin. Hindi naman niya nanalo na tayo sa arbitral ruling. Hindi niya pinagpilit, amin yan, alis kayo dyan. Hindi. Ang galing niya nakipagkaibigan. Yan ang tunay na mautak. Itong si Natariel, makasama niya, I don't know. Mahal nilang bayan nila. Yan, sina Erwin Tulfo, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, yung 15 senators na nagpirma sa resolution condemning so and so. Ito si Soto, gusto niyang i-declare na persona non grata ang Chinese diplomat. Bakit nila? They love this country. Well, no problem. Kaya lang, isipin niyo. I think nangyari na noon panahon ni Erap. Nagkaroon siya ng hindi magandang relasyon with China. Panahon ni Erap rumespak ang Chinese government. Kinat off lahat ng programa na yung pagtanggap ng OFW sa China. Kinat off. Yung mga mag-expire ng working permit o visa, kinat off. Wala na. Anong nangyari? Nataranta ang Philippine government. 500,000 OFWs more or less na nasa China, including Macau, Hong Kong, kung rumisbak sila na, okay, effective today, mag-announce ng Chinese Embassy. Dahil dineclare ni Soto na persona non grata yung Chinese diplomat. Dahil pinapaalis ni Erwin Tulfo ang Chinese Embassy. Umalis sila ngayon. Effective today. Lahat ng Pilipino sa China, alis kayo. Sinong kawawa? Di mga kababayan natin sa China. Matutulungan ba sila ni Soto? Matutulungan ba sila ni yung mga matatapang na senador? Hayahay sila dahil may pundo, may kwarta, yung mga OFWs na pinauwi. Mga ganyan lang yan Kaya kung mahal natin ang ating bayan, well and good. Kaya lang, pagdating sa international relations, gamitin nyo ang utak. Kaya tama yung Department of Foreign Affairs, sinulatan nila si Senator Risa. Hands off kayo dito. Trabaho namin ito. Yung response natin should be for the best interest of our country. Ang iniisip ng DFA yung 500,000 OFWs, tourism, mga ganyan. Tapos, pwede kang mag-rebuttal, kailang through diplomatic channel, hindi yung bara-bara sa social media o ka sa public. That's a no in international diplomacy. Yun po ang aking naintindihan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Na namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para tayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayungan nyo dak diet. Kalima man
mas gimana?